So naipakita natin na ang issue at ang sitwasyon na parang laboratorio ng martial law ang Davao City at ang nagaganap na pang-aabuso sa mga kabataan, sibilyan, kababaihan at mga katutubo dito sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ, ay issue ng competence ni Marcos na hindi na niya kayang mamuno, issue ng mamamayan yan. Doon sa tanong, saan at paano sumama sa people power? Dalawa po ang pwedeng nakikita ko dito. Una, the people power can be generated initially in Davao. Kung saan, hindi na lamang mga taga-Kingdom of Jesus Christ ang kikilos, kundi ang mga barangay at mga komunidad ng katutubo at mga barangay sa paligid ng Davao at ng Mindanao ay magtitipon-tipon at maghahayag ng saloobin sa iba't ibang lansangan sa panig ng Mindanao. No longer necessary na pumunta sila sa Luzon, sa EDSA. Ibig sabihin po, as a form of solidarity and sympathy, they can go out in their areas, in their public plaza, every afternoon, 6 o'clock, magkaroon ng symbolic prayer and solidarity, candle lighting, noise barrage, whatever form, in solidarity to the Davao City situation na ginagawang laboratorio ng Martial Law Part 2. Number 2, habang lumalawak ang people power protest sa Mindanao, pwede pong kalampagin si Marcos sa Manila. Dito naman papasok ang Luzon Initiative. So pwedeng ito ay magkadalawang panig magkasabay. Habang lumalawak at lumalakas, at sa tingin ko, Sir Jay, correct me if I'm wrong, mga kasamahan ko, mauunang lalakas at lalawak ang people power movement sa Mindanao and then susunod ang Luzon. At ang Luzon, symbolically, it can be in EDSA, it can be outside the gate of Malacanang, it can be in Iwasang Bonifacio. Anywhere. There are a lot of actions to be done, including social media. Ano po yun? Pwede po tayong every 6 o'clock or every 7 p.m. after dinner, sabay-sabay tayo, ay magkaroon tayo ng online protest. People Power Online, tuloy-tuloy, including OFW, sa buong daigdig, at mga Filipino communities. At number 3, malaking bagay pa rin po kung barikadahan na natin at kalampagin when we have the enough time or enough force and number at barikadahin at palayasin sa palasyo si Marcos sa mapayapang pamamaraan. Exactly what happened in 1986 and in 2001. Sa 86 sa tatay niya, sa 2001 sa tatay ni Jinggoy. Hindi malayong mangyari po ito. Pero ako naniniwala, by experience ba not by, sa mass movement, mukhang mauunang lalawak at lalakas ang kilusang protesta sa Mindanao. Alam niyo po kung bakit mahalaga ho ito dahil sabi nga ho, itong pagdinig, itong huling hearing na ginawa ng mga senador, bawat araw po, 1.35 billion per day ang flood control project. Yan ang nangyayari sa atin sa 2024. Hindi po ito panahon kasi may mga bagong fake news ngayon na panahon pa daw ito ni Duterte. Noong 2023, 1.079 billion per day. Per day po yan Yan ho ang resulta niyan. Yung baha na yan. Per day noong 2023, 1.079 billion. Billion, hindi ho million. Araw-araw Araw-araw yan. Per day po. Kasi ang total po niyan, 280 billion per year. Okay? Yan po yung 2023 at noong 2024 ay 1.35. So habang tumatagal, pataas ng pataas ang nauubos na pera ng bawat Pilipino. Kaya hanggang nandyan pa po ang gobyernong ito. So, yun lang ho ang ating ina-emphasize dito. Hindi lamang po ito, itong laban sa KOJC, isa lang po itong pang-aabuso nila. Marami pa pong iba na pang-aabuso. Kaya, nasa kamay na po natin. Sabi nga nila, di ba, ang nagtatagumpay ang mga demonyo pag ang mga mabubuting tao ay hindi nagsalita. Kung bilyon ang nagagastos kada araw, ibig sabihin, dapat tayo na ang pinakamagandang may flood control sa buong mundo. Sa ganong kalaki, may dapat wala nang baha. So kahit Oli, konting wala. So Oli, harapan tayong ninanakawan. Yes. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag. Harapan na. So napakaganda nung statement nung mga PMAers, no. So at saka mga kasundaluhan and mga sirs at saka mga moms
kapag kayo ang nagmamanifesto, alam ni Eric ito, meron pong nangyayari. Ang ibig lang naming sabihin doon, kami po ay parang we're comforted. We're comforted kasi ginagahasan na po kami ng Marcos administration. No, tingnan niyo itong mga politiko, ang kakapal na mga muka. Harapan kong magnakaw na sa Pilipino at wala na talagang kahihiyan na kahit man lang tagu-taguin ng konti yung pagmamalabis nila dito sa KOJC, hindi nila matago. No, so this president has emboldened the criminals in government. So pag kayo nagsalita, kami ay nako-comfort kami. So ang ibig sabihin nun, may ibig sabihin yung ilang taon kayo yung pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Salute sa mga AFP generals na nagbigay ng statement. At tinatanong kanina, sinabi ni Ka Eric, lumalabas na Davao is the next EDSA. Kaya nga maraming nagsasabi na paano yung susunod na people power, anong gagawin? Alam nyo, maraming nag-aantay doon sa mga sinabi ng mga generals, meron pa bang ibang susunod? Dapat siguro yung iba pa magsalita na, magbigay ng statement, mapa-pulis, mapa-sundalo, mapa-generals, kung ano man ang posisyon, mapa-politiko, magbigay na po tayo ng statement para umikot na po ito at magsimula na po sa mga matataas sa posisyon. At sa lahat po, kahit po yung mga manunood, mga netizens, bigay na po tayo ng statement. I-post lang nila sa kanilang social media. Magingay kayo. Huwag kayong mahiya. Sapagkat pag nahiya kayo, mananatili itong mga demonyo ito. Sabi nga ni Banat Bay, taon-taon tumataas yung kinukurakong nila dyan sa flood control projects na yan. Taon-taon din yung baha sa Pilipinas, palaki na rin ang palaki. Ngayon, itong KOJC, wala itong ninakaw sa taong bayan. Walang ninakaw to sa gobyerno. Walang hiningi ito sa gobyerno. Actually, sila pa nga yung tumutulong sa gobyerno. Unang-una, doon sa insurgency. Malaki ang naitulong nila. Kaya maraming mga nagbalik loob na mga kadre dito sa ating sa gobyerno. Kaya sana ang hinaharas natin sa mga kapulisan, ang iharas ninyo yung mga nagnanakaw sa taong bayan. Yun ang harasin ninyo. Hindi itong mga matitinong tao na nandito sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos merong pang bagong balita ngayon, no? I read it, na government is considering new taxes if revenue collection falls short. So bitin pa sila yung pagnanakaw nitong mga ito. No? Dadagdagan pa nila yung pangungupit sa atin. At ito pa ang malala. Beyond dito sa laboratorio ng martial law sa Kingdom of Jesus Christ na ginagawa ni Marcos, first time after 10 years, sumirit ang inflation ng todo-todo. Ang ibig sabihin po, the highest food prices, pagkain, bigas, presyo ng kuryente, presyo ng tubig, matrikula, at mga bilihin, gamot, nangyari po under sa kanya. Ano pong indication yan? Indication po yan ng total failure of leadership. Ang kanyang pagiging laboratorio ang Davao, ito yung taktika ng ignore and divert. Ini-ignore niyang problema at dinadivert papunta sa KOJC. Yun ang teorya ng kanyang survival, but it cannot hold for long. Hindi yan magtatagal. Yung kanyang pag-i-ignore na ito at pag-divert na ito as if they're implementing the rule of law against Pastor Kibuloy and his ministers in Kingdom of Jesus Christ ay nalalantad na sa taong bayan. Ang layunin nila ay itabi ang pagtingin ng tao doon sa real problems. Malubhang korupsyon, malaganap na kahirapan, 10-year high ang pagbagsak ng mga presyo ng bilihin, cocaine addiction na hindi niya masagot-sagot na ang addiction at ang nagtutulak ng droga ay hindi lamang siya at ang mga barkada niya kundi asawa niya mismo. These are public scandalous accusations na kung sa Japan ito si Marcos Jr. ay dapat binigyan na ito ng samurai para mag-suicide.
Ba't wala sa kultura nilang ganun? Sa Japan, ang ganitong klasika, iskandaloso, ay hindi na nag-aantay pa ng people power. Pero mukhang gusto niyang kaladkarin talaga siya ng mamamayan at palayasin sa poder. At ito ang tiyak na magaganap sa kanya. Okay, Ano nga daw, kahit man lang Bangladesh kung ayaw man lang ng Japan. Di ba? ano? Nag-resign yung, Nag-resign yung Prime Minister. dahil sa kahihiyan Sa kahihiyan. Sige, Tama. bago tayo meron lang ilang feedback dito. Gusto ko lang iparating ito sa mga abogado, lalong-lalo na kay Dean Israelito Torion. Unwavering commitment to defend the rights of a client is a mark of valor and distinction, and you have shown to all and sundry that you were it. I salute you, ma'am and sir. We salute you. Attorney Torion, Attorney Daina, Attorney Adam, in the times that the gatekeepers of democracy, traditionally ang kinikilala natin like Integrated Bar of the Philippines, ang mga Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung media, yung press community, all of them are in total silence. At ang prolonged silence nila means tolerating the evils in our midst. You know, I like it. I like it because when my children and my children's children look back in history, they will see very clearly that SMNI and KOJC stood for democracy and fought for it to the last. No? So, yan yung pinakagusto ko. At nakikita dito yung kahihiyan ng media na tumahimik at yung mga nasa poder na nakakahiya. No? So, maliwanag. Gusto ko ito. Okay. Habang nagsasalita tayo rito, gusto ko lang iparating ang pagmamahal ng lahat ng Pilipino sa ating kapwa Pilipino at sa lahat ng mga Hapon na tinatamaan po ng tsunami sa mga oras na ito. A 7.1 magnitude earthquake triggered a tsunami in Japan. Yes. We are in solidarity right now with the people of Japan and with our Filipino communities there living in Japan. Wala pang details. but ito It's a ay breaking news. Okay, anyway, babalikan ko lang itong request ng mga netizens natin right now before we wind up. No? Mahalaga po itong binabanggit. Una, ang problema sa korupsyon ni Marcos ay nakikita po ng mga general at mga retired PMAers, retired na mga ROTC and reservist officers. Una, yung kickback and bribery. Sinabi mismo ni Senator Ping Lacson, 80% ng mga kontraktor ay mga kongresista din. At sila din ang nakikinabang sa SOP. Ang malala pa, maraming kongresista ay sila rin ang nangungontrata ng sariling project nila. O di ba yun nga ang isang kinasuhan sa ombudsman bago lang yung Ang pangalan niya yata ay speaker from Pampanga, Dong Gonzales. Dong Gonzales. Ang isa din, si Suarez. Suki ng plunder cases sa ombudsman. Uy, may bagong final na Oo. kaso kahapon. Ganon din, pangungontrata din at iba pang mga pondo. At alam nyo, ang tindi, ang kapal ng mukha nito mga to, nag-file ng, gusto nilang magkaroon ng 5-year term. Oh, Mga Extension ng kanilang panunungkulan. May pa-economic, Why economic not? ano pa Si sila. President Marcos pinsan din, ito ni diba? Marcos. Oh. Yes. Sa Ilocos pinsan yun Barba eh. Marcos. Si Congressman Barba. So, kalokohan yung sinasabi nila na economic reform ang gusto. Yes, Ito talagang gusto nila, 5 taon pa. Kasi nga naman, pag 3 taon, kailangan nila magmadali, magnakaw para makapagtumakbo uli. Oh. No, nai-stress sila kung 3 years lang. At least kung 5 years, may time silang magnakaw para maka-re-elect uli sila. Baka sakali, kung 5 years na yung term nila, hindi na nila gawin to sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi kulang na kulang yung ninanakaw nila. Kaya pati yung mga Dapat 5 ari-arian years. ng mga private mga organisasyon, gusto na rin nilang kunin. Yes, number 2, maliban sa kickback at SOP na binabanggit ng mga kongresista at mga politiko na sinasabi ng mga retired generals in their manifesto against corruption, ghost projects. Ito po ay mga dati na uso ito na tinatawag ng mga farm-to-pocket roads. Walang kalsada pero may dineklara na kalsada. Farm-to-pocket roads, no? Hindi farm-to-market Yun roads. madali pang makita yan eh. Oo. Pero yung flood control dredging, hindi mo makikita yan. Kasi ibabaon mo, Ibabaon mo, pagdating ng baha, isisisi mo sa baha. tapos certification lang. Yes. Ang tawag dito, due to force majeure.
Sa puwersa ng kalikasan, nawala ang pondo. Hindi nila kasalanan. Alam na mga abogadong kasama natin yan. Number 3, substandard work. Ibig sabihin, ang SOP umabot na po ng 60%. Hindi lang po 40%. So ang matitira po sa proyekto ay kukurampot na. So ito pinabanggit ng mga retired general, substandard work dahil sa grabing hold up sa SOP, standard na mga pangungumisyon sa proyekto. Yung contractor na kapitbahay ko, hindi na SOP tawag rin. Ano na? LSMPI. What is that? Lagay sa mga... Oh, grabe. Ito, terrible ito. Due to unethical techniques, some projects are completed with subpar materials and workmanship, rendering them useless and prone to total failure. Correct. Oh, number 4, nepotism and favoritism. Alam to ni Saldico. Oh, alam din ito ni Dong... Delikado yan. Oh. Biglang naning Zaldico. Parang, uy. Oh, why? Because ang pangongontrata mismo, kung hindi sila, pamilya nila at mga kaibigan. Ito ang tatak, kung si Ma'am Lorraine pa kanina, ng Marcos. Cronyism, nepotismo, at ang paggamit ng gobyerno bilang pribado nilang gatasan. Yan ang tinatawag namin sa CPP na burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalism. Alam mo, Ginagamit na ang negosyo kailangan ang dito, kay Rick, firm. Yun. Quick and firm action. Correct. At iyon ang panawagan ng mga general. End flood of corruption, conduct impartial investigation, establish organization with authority to prosecute individuals who steal from the disaster aid, complete transparency, protect all whistleblowers, and implement strategic reform to prevent abuses and maximize flood protection. Join the fight. 138 na po ang pumipirma at kanina may pumasok 147 na po sila. Mga retired generals po ito, ang iba karamihan PMA graduates, ang iba ROTC and reservist graduates. Sana po ay kasama na rin natin sila dito sa pagtutol sa laboratorio ng Marshalo ni Marcos sa Davao at sa Kingdom of Jesus Christ. Mapapatunayan natin ulit yung kasinungalingan nila dyan kasi may parating na bagyo. At magkakaalaman. Kasi kaya nga sabi ko, mahirap pag sinungaling patungkol dyan sa mga flood control projects na yan. Mapapack-check ka. Oo, ang daling patunayan yan. Baka next week lang, meron na tayong tatawagin magnanakaw ulit dyan. Ito nakakatawa kasi meron tayong 1.4 billion per day na flood control project budget. Nung umulan nung nakaraan at bumaha, nangutang tayo ng 500 million sa World Bank. So, hindi talaga natin alam kung saan kumukuha ng kapal na mukha mga ito. Baka bilisan naman lang tayo, no? Yung statement na ito, no, alam nyo kung bakit siya nakaka-comfort kasi nanggagaling siya sa totoong mga naglingkod sa bayan. Bumaba sila sa on the ground at kilala nila yung mga pinagsisilbihan nila. Hindi katulad ng mga magnanakaw na yan na nandyan lang sila sa mga opisina nila at napakawalang respeto sa mga mahihirap na ang tingin lang nila puro ayuda lang isa sa lampak nila, meron pa silang cut, di ba? Ninanakawan pa nila yung mga mahihirap. So kami nagpapasalamat sa mga kasundaluhan natin na totoong mga lingkod bayan na kahit na nag-retire kayo, no, we cannot take away the soldier's heart that's there. No? Yes. Ma'am, may tatanong tayo sa mga abogado natin. Attorney Daina, Attorney Adam, and Attorney Torion, and then we can have also the Banateros to react. If there is only rise, there is also the so-called only lies. Walang katapusan at walang hangganang pagsisinungaling ng kabulastugan ni Marbel at ni Torre at ng pamunuan nila ni Abalos. Number 1, hingi tayo ng reaksyon sa mga abogado natin. Sabi ni Marbel, everything was carried out with strict adherence to the PNP rules of operational procedures. Ang galing niya, no? Our guiding principle was to uphold human rights. Hindi siya tinamaan ng kidlat, ha? Hindi kumulog at kumidlat. Inaantay kong tamaan siya ng kidlat sa loob ng Senado, eh. Sabi niya, while executing our duties with the highest standards of professionalism and respect for the rule of law. Your reaction po, lawyers. Yes. This is with respect to the June 10, right? Okay. Ang nangyari po dun sa June 10,
si Attorney Adam Jambangan yung unang pumunta na lawyer. Sumunod ako, 5:00 ng umaga. Kami po yung humarap talaga dito sa kanila. And then si Dean Torion dumating ng mga 6 a.m. At that time, hindi namin alam na marami na palang karahasan ang nangyari dito. When we reviewed the CCTV footage, nakita doon na lumapit sila sa security guard. And paglapit sa security guard na, ayan no, binibigay yung papel. Ang sabi ng security guard, "Sir, antayin nyo lang po yung aming mga abogado." And yet, while the security guard was talking to the police officer, nagsasampa na, oh, ayan oh, meron ng mga ladders. So when he says it was in strict adherence to the PNP operational procedures, saan ho dyan nakalagay sa PNP operational procedures na ganyan ang gagawin? If he can point it out to me, then I will say yes, he strictly followed it. But if he cannot point it out to me or to the other lawyers here, then I will say that he is not strictly telling the truth. Eh, paano siya sumunod sa batas na sinasabi niya? Eh, galing mismo sa bibig niya, doon sa Senate inquiry under oath, na paano pa kami makakahuli ng kriminal niyan kung susunod kami sa rules of engagement? Attorney Torion, sir. Sige, close. Tsaka paano sila hindi magiging sinungaling? Eh, may nasaktan. Tama ba yun? May namatay. Tama ba yun? May namatay na nga, wala man lang isa sa inyo dumalaw. Wala man lang kumausap, wala man lang tumulong. Diba? Yung ba ay nasa tamang pamamaraan ng PNP? I don't think so na po pwede yun. Diba? Yung bigla-bigla kayong susugod dyan, nang walang, isipin nyo nanuto kayo ng baril. Nakausap mismo namin yung bata na sinaktan nyo. Babae, mapayat, maliit. Sinaktan ng mga lalaking armado. Na full battle gear. Hindi po namin nabalitaan yun. Nakausap mismo namin yung bata. Kaya alam namin yung pang-aabuso nyo at kasinungalingan ninyo. Yun. Attorney Torion, Attorney Adam, respect for the rule of law and highest standard of professionalism has been consistently observed, sabi ni Marbil, as if siya ay nagdedeclamation sa entablado. I do not know what law he is referring to, but as far as the rules of procedure is concerned and as far as the 1987 Constitution is concerned, there is a clear breach committed by them during the June 10 implementation. So, I don't know what law he is talking about. Alam mo, February magre-retire ka na, Romel. Naalala ko, hindi ko nababanggitin ng apelido. May dating general din na umabuso sa kanyang kapangyarihan. To the point na mismo mga tao niya, sinasalang niya, ginawa niya mga karnaper. Kriminal talaga. Kamuting mamundok yung mga yung mga police officer Lumaban. Wala, nabilang ko for a while, no? Pagkatapos nung mag-retire siya, binisita ko siya sa Puso Rubio, sa Pangasinan. Alam mo, naawa ko sa kanya, mag-isa siya. Wala na yung mga bodyguard yung inaasahan, katulad ni Juan, yung yabang ni Torre, tsaka ni Marbil. Tandaan niyo, hindi kayo habang buhay nandyan. Pag bumalik na kayo, sibilya na kayo, pwede na kayong pitikin sa tungki ng ilong ninyo. Oh. Sic transit mundi gloria. The glory of this earth passes. Yes, correct. At mantakin mo, Boss Dada, Coach Olia, Banatbay, Romel, magkatunog sa Junel. Romel, Junel, magkatunog, no? Ang mga pangalan na ito. Uy. And remember, Junel, nakalabas na si Junel at ngayon tirador na nila. Si Dilima. Basta yung ginawa ng mga alagad ng batas, nasa yan, may jurisprudence yan. Oo. Ano yun, Attorney Dean? Di ba, may kinumpare niya yung vapor sa building. O, di ba? Actually, in fairness sa kanya, ang pagka-pronounce kasi niya, Wong Cheng. Nagtuturo kasi ako noon ng constitutional law. Yung Wong Cheng principle, that refers to a
yung Merchant. foreign merchant vessel in Yes. territorial waters tapos nag-opium, o di syempre, pwede mo dakpin uli. Pero yung sinight niya na pala, iba din. Yung, ano nga ba yung decided case na People versus Huang Zhen pala, Huang Zhen. Oh. Pero even if you will apply Huang Zhen, mali pa rin kasi yung sa Huang Zhen, may search warrant yung nadala. Oo, tapos yung search warrant, wala namang search warrant dito, arrest warrant. So hindi rin mag-apply yung principle na in-apply niya kasi yung sa search warrant, knock and announce principle yun before you enter. Pero prior to entering a property nga, there must be prior consent of the house owner or the administrator of the property, which was not done in this case. So yung Huang Zhen na case na ginamit niya, hindi talaga applicable din dito. So, attorney, pati jurisprudence niya, sinungaling. Oo nga, maling-mali po. Unrealized talaga, no? Oo. Kasi in the first place, wala namang search warrant na dito. Arrest warrant lang yung dala niya. So, Rule 113, Section 11 ang i-apply. Hindi Rule 126, Section 7. Okay. Ito pa. Sandali lang, sir. Sige, go ahead. So bagsak po sa inyo yung pagkaganon? Mukhang mahirapan po ata pumasa. Oo. Oh. Gusto ko lang balikan yung panawagan kanina ni attorney sa mga pulis, no? Kasi maraming pulis ang namumroblema by following simple orders. No, yung mga order ng mga general. Paalala po ito, sabi nga nung una, napakiusapan na namin yung mga abogado, wag niyo na isali yung mga mga ordinaryo. Si kawawa Pero hindi na ho pwede. Isipin nyo kapag ka nagkakaso kayo, kayong mga pulis na nanonood ngayon, kailangan nyo kumuha ng sariling abogado. Pagka nasuspindi pa kayo, wala kayong sweldo, wala kayong papakain sa pamilya nyo. Pagka nakikaso kayo, kailangan yung clearance sa ombudsman, hindi kayo makakatanggap kahit isang kusing sa inyong retirement. Maghahanap kayo ng pampiyansa pagka kayo nagkakaso. Wala hong marbel, walang tore na tutulong sa inyo. Sa totoo lang. Kasi ako, dalawang kapatid ko, sumalangit na ang kaluluwa, nagserbisyo ng tapat sa pulis. Yun, legal pa yung ginagawa nila, pero pag nagkakaso, sarili. No? Kaya ingat po kayo, Kayong mga pulis na, alam ko, ang iba sa inyo, karamihan sa inyo, hindi pa taga Davao City, hindi pa taga Davao del Sur, mga galing ng Cotabato, galing ng Cagayan de Oro. Pagka nagkakaso-kaso kayo dyan, maniwala kayo dyan, mamikat lang sa inyo. Kaya lang Sir Jay, tanong, paano kung inutusan sila ng kanilang, meron sa ating mga abogado, pwede po ba silang hindi sumunod sa kanilang leader? Tungkol dyan sa defense of following the orders of us superior, ang mga kaso po, mga jurisprudence here, it has to be a lawful order. So if the order is not lawful in the first place, good luck ho kayo. You might spend time in jail. As to how long it is, it will depend on what the crime was committed. So, hindi na ho kayo magiging law enforcer, magiging lawbreaker na ho kayo. So, klaro ho yan. Okay. Tsaka yung may binanggit pa kayo, attorney, na perpetual disqualification, tama ba yun? Ibig sabihin, kahit janitor, hindi na sila makakapag-apply uli. That pertains to yung pag-put up ng yung mga bounty amount. Yung Republic Act 6713, Section 7D. Kasi nga private sources yung yung source ng fund, ng bounty. So violation yon, and we research may perpetual disqualification. At saka dito naman yung unlawful order, kasi we gave you fair warning po. Kung mag-order na naman si General Torre na mag-serve ng warrant of arrest, pang ilan na po na service yan, binigyan namin kayo ng fair information na na-serve na ito ng warrant under the rules. Kailangan ito mag-file ng motion in court
for the issuance of an alias warrant of arrest po. Kung hindi po yan gagawin, no, medyo questionable, hindi medyo, questionable talaga yung implementation ng warrant of arrest. Kasi if you will conduct a search upon a particular building, it is legally necessary that the entry thereof is legal. If the entry is illegal, any search that will be conducted in that particular building enclosure would be illegal. So kailangan, bago ka magpasok, dapat yung entry mo legal bago ka makakonduct ng search. Kung illegal na yung entry, nako, pwede mag-invoke ng Article 429 yung mga owners ng enclosure or building to defend their properties po. So medyo ingat talaga po yung mga pulis kasi kaibigan po kami ng mga pulis, alam po ng mga pulis na tinutulungan natin sila, no, sa mga kaso nila, ilang mga police officers na po ang natulungan natin. Ayaw nating kalabanin ng mga pulis. Pero dito po ilang beses na kasi na-violate yung batas. So wala kaming magagawa kung mag-file na kami, maski po sa mga ordinary policemen na mag-follow ng illegal orders ng kanilang mga general na hindi ayon sa batas. Ayun, pangalawang lie ay tatalakayin o rerespondohan ni Attorney Adam. Commensurate or appropriate number of forces lang ang dineploy at hindi overkill yun nangyari sa pag-raid dito. False. It's definitely and obviously wrong to say that it is appropriate number. Considering na 5 lang yung hinahanap niya. In fact, at that time, 6 sila. But ang dineploy nila with respect to KOJC Central, as far as I remember, parang 2 batalyon yun siya or 6 bases. KOJC Central pa lang yun siya dito sa Davao City. Meron pang ibang tropa na nilagay nila sa ibang compounds like in Tamayong, 2 doon sa isa sa Prayer Mountain, and then we have the Glory Mountain as well as doon sa Sarangani. How could you say that it is appropriate number of deploying your personnel na 6 lang yung hinahanap ninyo at that time? It is really unreasonable and it is a violation of the doctrine of proportionality. While it is true that you are looking for these people, hindi naman ganito yung pag-execute ninyo ng warrant of arrest with respect to other cases na similar ang kaso. It is really different from how you treat the accused here and how you deployed your personnel despite the fact na 6 lang sila. So, yeah, sa KOJC, there were 3 battalions. 3 battalions na dineploy. It's really excessive. Klaro dyan. And kung tutuusin, hindi naman terorista yung hinahanap nila. Si pastor yung hinahanap nila at saka yung mga kingdom ministers. So, walang threat doon sa kanilang life at hindi naman sila talagang most wanted talaga na parang hinahan silang terorista. So, hindi ito tama. At this is not correct. Correct. Thank you. Line number 3, para kay Attorney Dyna, kasi may toka kami bawat isa. Attorney Dyna, exercise of remarkable self-restraint, maximum tolerance, at ang police officers daw did not retaliate or resorted to excessive use of force. First of all, we have to take note na sila ho ang nag-una sa violence. One, the people who resisted their approach was because hindi po nila alam kung ano yung ginagawa. Dito po yung pinapakita na footage, yan po yung sa Glory Mountain. And ang sinabi nila dyan, search warrant, hindi warrant of arrest. And yet, wala silang pinakitang search warrant. Wala silang pinakitang search warrant, and yet they entered the premises. Now, if that is remarkable self-restraint and maximum tolerance, then I do not already know how you would call unrestrained violence. So, when they said na hindi nag-retaliate or resort to excessive force, what can you say about the people who you restrained na tinali ninyo at dinala pa sa police station? Okay?
Here, that definitely is not true. Next, if they are going to say that they did lawful performance of duty, pati yun po, questionable din po. Because like I said, doon sa Glory Mountain, ang sinabi nila, search warrant. Dito sa Central Compound, pinakita nila warrant of arrest. And yet what they did was a search warrant. Okay? The element of deception was present. Exactly po. And then, ang sabi po dito sa PNP National Police Handbook po, na application of necessary and reasonable force, only such necessary and reasonable force should be applied as would be sufficient to overcome the resistance. Now, if I remember right, when they finished searching the premises of the Central Compound, they called me to witness the turnover of the shotgun of the security guard. So in other words, sila pa ang kumuha ng shotgun ng security guard, nag-iisang security guard. And yet, how many were they? There were, if I remember right, 2 buses, several vans, and yung malaking truck nila na nandito sa Central Compound. So, if that was necessary and reasonable force, we have to remember that they were only after 6 people. One of them a pastor, and the others are civilians. What is reasonable about that? Second, what is reasonable when you attack not just 1 but 4 compounds, all of them religious compounds? It's like you attacked a mosque or a cathedral. Yung cathedral natin dito sa San Pedro Cathedral, ganyan po ang ginawa ng police. So is that reasonable? Okay? Next, ang sabi po doon sa, maalala ko po yung sa recent Senate hearing conducted by Senator Bato de la Rosa, ang sabi po in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Pakil, Laguna, na kinary out ng 25 members ng PNP SAF is excessive force that was unjustified and unnecessary and caused degradation and psychological harm. Samantalang ito po, ang ginamit po dito 3 batalyon. Also, in the committee report number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dated March 17, 2017, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as use of overwhelming force. Overwhelming na yon. Compare that with 3 battalions. So what is reasonable about that? In addition to that, yung pagsalakay nila dito sa Central Compound, SAF, fully armed, they had ladders, they had CIDG personnel. They also had snipers on the rooftop. Yes. And helicopters with police pointing their guns down at the crowd. And these people whom they were pointing guns at are unarmed civilians. Yes. The only thing they had was a water truck. And hindi nga po ginamit ng buong force yung water. Pinaligo lang ho sila kasi ho baka wala pa silang ligo dahil maaga sila nagising. So, how can they say that that was reasonable force? Definitely what they said is untrue. Correct. Very much untrue. Correct. Thank you, Attorney Dina. Let's go to lie number 4 ni Corporal Marbil, kung si Jason sa pa magtawag sa kanya. And we will give Attorney Torion to react dito sa paulit-ulit niya ng paggamit ni Tory ng the fugitive. He is not a pastor, he is a fugitive. As a convicted criminal na si Pastor Kibuloy to make public mind conditioning to justify ang kanilang pagtrato kay Pastor at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ na mga terorista at mga dreaded criminals. Attorney Torion. Well, repeatedly, no, parang ginagamit ni, nagpapalakas ata ito si General Marbil. Always, he would describe Pastor Kibuloy as a fugitive. Fugitive Kibuloy, no? But we have already... Bastos. Yan talaga, no?
was designed to insult the good pastor, no? Hindi pa nga niya sinabi na pastor, hindi daw pastor, fugitive. Pero ilang beses na po natin sinabi na may legal definition po yung fugitive. Tawagin natin siyang si Bastos Marbil. Pwede. He Kasi- deserves to be called that way. Oo, kasi sa batas po, Sir Marbil, no? Mr. Marbil, Republic Act 11983, no? Ang fugitive from justice ay meron pong legal na definition. Kailangan meron na siyang conviction, no? And wala pa pong conviction po si pastor. Yan po ang ating batas eh. Tapos nasabihan na kita sa Black's Law definition, ano yan? Sa American definition, merong King versus Noe, Hodges versus DeFlange, all of which imply that a person must be convicted first before he is considered a fugitive. And in the Philippines, may or na definition yan in jurisprudence, but it requires that after being charged, flee to avoid prosecution. Pag questionable pa yung after being charged, kasi nga, kine-question pa ni pastor yung finding of probable cause, then legally, he cannot be classified as a fugitive po, Sir Marbil, no? And then sabi niya, yung mga babae daw at mga children ay ginamit na human shields. Paano po nagamit na human shields na bahay din nila yun? Yung area po sa Glory Mountain na pinuntahan nyo na ginamit daw human shields, that is also their domiciliary. That is the place where they reside. So naturally, may mga babae po at mga children po doon. At saka yung konsepto ng human shields, that only applies po under international humanitarian law when there are crimes committed against humanity, war crimes, which does not also apply as a general rule in the present, yung pangyayari po nung June 10. No? At saka men armed with bullets and bladed weapons. Wala naman pong bullet doon yung isang bullet po doon sa CR sa Prayer Mountain. Police pa. Oo, pulis pa ang nakaiwan doon ng kakala nga namin planting of bullet yun. Wala naman kayong bullet na na-recover doon. Yung bladed weapons po, 4 o'clock kayong pumunta doon, mga farmers yun indigenous peoples yun, mga blaan yun So, may dala yun na mga sundang talaga kasi ang isang trabaho nila doon ay mag-maintain po ng farm. So, you could not fault them if they were carrying their, yung ginagamit nila to clean up their farms, no? So, ewan ko kung saan po ang information na galing po na na-provide sa inyo. Kung meron po kayong mata, pwede nyo pong tingnan ulit yung mga nakikita po sa news po sa SMNI at makikita po ninyo na yung mga tao po doon ay hindi po wala silang ginagawa na labag na sa batas, kundi dinipansahan lamang nila yung pinakamamahal nilang propriedad po na biyaya po sa kanila ng poong may kapal. And these are, by the way, Attorney Torion, no? Before ko ipasa kay Ma'am Lorraine ang panglimang kasinungalingan naman ni Tore, religious and worship compound po ito. Yes, religious compounds po ito Yes. na kanilang inatake. Yes, klaro. Panglima po, ito naman si General Bulastog Tore, na Regional Director ngayon ng PNP sa Davao. At ma'am, ginamit niya ang SWAT at sabi niya, panggabi lang naman hindi naman sa harap. At dahil may wanted person kasi dyan, baka makatakas to justify the questionable and dubious deployment of SWAT ni Tore. Galing talaga ni Tore, bawat sentence may kasinungalingan. Sabi niya, actually sir, hindi yan eksaktong kaharap. Harap na harap. So, sentence 1 yon. Sentence 2 niya, ang mga SWAT na yan sir, at saka sa gabi lang. Hindi, 24 hours siya, sinungaling. Tapos sabi pa niya, kasi kung titignan natin, there is a wanted person in the premises of the compound. Ay, paano man could you explain? Natatawa ako dito. Parang inassume na niya na nandito nga si pastor. Yes. Oo. At saka yung tinawag niya na wanted, di ba? Hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng wanted. Hindi ikaw ang pwedeng mag-decide niyan, Tore.
May proseso yan. Tapos sinabi pa niya, nakita natin nung June 10, inattempt nating iserve ang warrant at hindi nga nakapasok. Hindi daw sila nakapasok. Diyos me, kahit nga yung refrigerator, pwede nyong pinasok nyo na eh. Di ba? Lahat ipinasok nyo. Di ba? So sinungaling talaga itong taong ito. At saka one sentence after the other, bawat sentence may kasinungalingan. Komportable pa yung pagkasabi. Ba to? Demonyo ba to? At saka huwag nating kalimutan, nung June 10, wala siya dun. Hindi pa siya ang regional director dun, pero kung makasabi siya, matter of factly, na hindi daw sila nakapasok, ano pala yung ginagawa dyan sa cameras? Hindi man lang siya nag-review kung ano talagang nangyari, no? That is really a blatant lie. Alam mo, you know what one of the retired generals told me, no? Actually, 3 of them when I was talking to them, they were saying na itong ginawa nila yung simultaneous, chumachamba, walang intel, and halos sabay-sabay nilang sinabi, nakakahiya. Yes. Kinahihiya ko talaga yung ginagawa ng mga ito. Nakakahiya ka daw, Torre, sabi ng 3 PNP generals. Correct. Ma'am, thank you so much. Pang-anim na kasinungalingan, ipasa natin ang pag-refute nito kay General Marbil, kay Banat Bay. Sabi niya, isurrender nyo lang si Pastor at susundin namin ang mga patakaran sa human rights. Ayun. Basta ito lang yan eh. The abundance of the heart, the mouth speaks. Simpleng-simple lang po yun eh. Kung ano yung laman ng puso mo, lalabas talaga. So, ang sinasabi dito ni Marbil, suko nyo na, susunod kami. Parang ganun eh. Para bagang may kondisyon na ayusin namin yan Davao, basta isuko nyo na si Pastor Kibuloy. Talagang inilalagay nila sa utak ng bawat Pilipino na si Pastor Kibuloy ay nandito sa loob ng KOJC. Paulit-ulit naman po, kahit nga po si Atty. Torion, sinabi na po, sino ba namang matinong tao na dito pa magtatago kung nasaan yung mga pulis, di ba? At sigurado naman tayo na hindi dito nagtatago yun. Napakarami naman pwedeng pagtaguan, bakit dito pa mismo sa binabantayan nyo. Medyo common sense po, sir. Kung meron po kayo, konti lang. Common sense, kung mayroon ka. General Marbil. Number 7, thank you, Banat Bay. Pwede pasingit lang ha. Kasi he said, they're very worrisome. And you will see, now we follow the rules. And in other words, meron siyang kondisyon bago siya mag-ano ng human rights, bago niya irespeto yung human rights natin. Tindi? Which is wrong. The respect of human rights is mandatory, not optional or with prior State requirements. forces, no? Yes. You're the duty bearers. Actually, ito yung ito yung sinagot niya doon sa request ni Ma'am Nori na haharap si pastor sa sa korte. Basta ipangako ninyo na hindi niyo siya ibibigay sa Amerika. Sa foreign entity. Tapos ito sinagot niya. Sinagot so niya. hindi niya kinonfirm yung sinabi ni Ma'am Nori. Iniiwasan niya. Thank you, Ma'am Lorraine and Banat Bay. Number 7, punta tayo kay Boss Dada. Marbil again, pang-7 kasinungalingan, unli lies talaga ito mga namumuno ng organisasyon ngayon ng pulis ni Marcos Jr. Wala po kaming nahuhuling mga warrant of arrest sa mga tao natin kung i-announce namin at susundin namin ang operational procedure at ang mga kriminal kung i-announce namin sa publiko, paano namin sila mahuhuli? Hindi lang pala ito si Boy Bastos eh. Ito rin pala ay si Boy Lawbreaker. May mga sinasabi pa silang internal cleansing. Ultimong siya na leader, hindi niya sinusunod yung batas. Malinaw na malinaw, kaya nga meron tayong rules kasi para sundin. Hindi para baliin. Galing mismo kay Senator Bato na hindi nila ito ginawa nung panahon ni PRD. At galing mismo kay Senator Bato, sinabi niya na hindi ito tama. So, hindi talaga natin maintindihan kung saan humuhugot ng kapal ng mukha ang mga ito. Gusto nila ng malinis na pulis, pero sila mismo mga leader, madudumi. Sila mismo, mga loko-loko. At parang tinotolerate pa nila yung mga katarantaduhan ng mga hanay nila. Yun ang pinakamasakit sa lahat kasi dapat sa kanila tayo umaasa eh. Pero nakakatakot lumapit sa kanila kasi nga, yung batas, kung kailan lang paborable sa kanila, doon lang tama yun para sa kanila. Pero kapag hindi yun pabor sa kanila, pwede nilang baliin. Claro. Thank you, Boss Dada. At ang pangwalo, kay Coach Oli naman.
kasinungalingan naman ito ni Torre. Ang sabi niya, nagtatago talaga ang mga pulis kasi nga baka ma-intimidate ang mga taga-KOGC kapag sila ay nag-display. Kaya sa dilim sila dapat. Kaya yan ang tamang dapat na approach para hindi madisturbo ang kapanatagan ng mga taga-KOGC. Tama yan. Masarap talaga sa Paris yung only rice. No? Pero alam nyo, ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan, yung police visibility. Kasi ano bang purpose ng police visibility? Yung para you feel safe. Di ba? You feel safe. Yung ginagawa nyo, nakatago mukha nyo, wala kayong na nameplate, yung plaka ng sasakyan nyo, tinabunan nyo, nilapitan kayo ng banateros, kinakausap kayo, tago kayo ng tago, proud ba kayo ng ginagawa nyo, takbo sila takbo, lakad, palayo ng palayo. So sa madaling salita, hindi mo na-feel na safe ka for the very purpose ng police visibility. Di ba? So wala talaga. Isipin mo, ginawa yung traffic police, yung mga SWAT. Di ba? Sabi nga ni Senator Bato na interview namin, dapat yung proper uniform ang isuot ninyo. Paano ka makakampante may mga SWAT na nakatago ang muka diyan sa labas? 'Di ba? So nadi-defeat yung the very purpose na mapayapa ka. At saka police visibility. At sa Maynila kayo nagpunta. Napaka-safe ng lugar na ito. Hindi kailangan ng police visibility dito. Davao to Napaka-safe dito. Lalong-lalo na itong tapat ng KOJC. Nagsasayang kayo. Binawasan nyo nga ng security si VP Sara dahil nagtitipid kayo sa police. Ngayon naman, nagdagdag kayo ng SWAT para mag-checkpoint. Nagdagdag kayo ng mga walang silbing pulis na nagbabantay dyan, na sa tingin namin, maraming nagsasabi, and we cannot blame them, yan ay posibleng hindi mga pulis. Sabi nga ni Senator Bato, kung siya daw ang PNP chief, si Bacto si Torre. Si Bac, tama. Dapat he deserves to be relieved, to be on floating status, and to be put into immediate investigation to account for his misgivings and wrongdoings using the police organization in the rank that he has. Yeah, So, but Torre is truly characteristic of a Marcos Yes. presidency. Bagay sila. Bagay na bagay sa same standard, no? Acting with impunity. Tau-tauhan. Tau-tauhan. Yung pwedeng hawakan sa leeg, makontrol. Kaya hindi natin makonek yung silbi nung mga pulis dito. Yeah. Iisipin mo, gusto pang pumasok 1,500 pulis dito sa loob. Hindi natin maintindihan, nagbabawas kayo ng security ng Vice President, tapos sasayangin nyo sa loob mismo ng KOJC. Anong gagawin nila dito? Isang buwan. Hindi mo magmumukha sila. Isang buwan, sinasayang yung oras. And he was never reprimanded by Marbil for doing such a very stupid proposal. Pare-pareha sila. Iba ang tugtog sa sayaw. Yes. Kasi ang sabi ng mga police for police visibility, pero galing mismo sa bibig ng hepe ng yung RD na hindi, inutusan ko talaga sila, magtago sila. Kasi hinaharas sila ng mga taga-SMNI. So Klaro, paanong police visibility na inutusan mo magtago sa sa talahiban? Dapat ang habulin nyo yung mga magnanakaw, mga adik, nang merong silbi, yung pinagagawa ninyo. Gagamba Pinahirapan mahuhuli nyo. nila dyan, Sir Jay. Pinahirapan Sa yung talahiban. sarili nyo Ba't nagtatago? Tingnan nyo naman yung tsura niya. Dapat magtago talaga. Pero hindi pwede magtago si Torre. Baka Torre. pagkambala nagbebenta ng Paris yan. Isa yon. Di ba? Oo. At pangalawa, ngayon lang namin nalaman na may fetish. May hindi siya na overcome na kanyang mga kabataan. Yung tago-taguan. Hindi niya na overcome yung laro na tago-taguan. Kaya hanggang siya ay naging director dito sa Davao, tago-taguan ang laro niya sa mga polis. At umamin siya. Inamin niya. Inamin niya na sa kapal ba naman ng balat ko na to at saka sa itim ko na to, hindi daw siya hindi na daw siya nahihiya. Yun. Doon siya hindi sinungaling. So, totoo yun. Doon siya tumama. Ito yung teorya, Sir Jay, Ang mga kagaya doon ni General Torre, total biro lang naman ito ng konti,
sa kapal ng muka at balat sa muka nito, paghiwain mo ng Lunes, Biyernes patudugo. Hindi, pero sinabi niya talaga yun, ha? Sinabi niya talaga Hindi yun. biro yun, totoo yun. Sa kanya nang galing eh. Sa kanya mismo nang Lunes- galing yun. Lunes Makapal mo daw ang hiwa. balat niya. Maalala ko tuloy si the late Senator Miriam Santiago. She once called some corrupt officials Yeah. those with the epidermis of a pachyderm. Correct. Grabe yon ang insulto niya. Yung makapal na, grabe kakapal na pag nilaga mo sa loob ng drum, mauna pang lalambot ang drum. Hindi nag-iisa si Torre dyan. Si Sir Torre. Ang dami ngayong may sakit na ganyan, Oo, nagkalat. Hawa-hawa yan eh. Magbabarkada yung mga yan. Pero ito, Oo. ang pag-siya, maigsi lang ito. Sabi niya, hindi daw sila nakakapag-obstruct sa Phil-Japan Highway. Dahil malawak daw ito, mas malawak pa sa Commonwealth. Ngayon ko lang nalaman na ang sideline ni General Torre nang siya ang Quezon City District Director na naisakop sa Commonwealth ay surveyor. Pero maling surveyor. Ang Commonwealth Road Highway ay sakop po ng distrito niya. Nang siya ay naging Quezon City Police District Director. Oo, nanirelieve siya dyan dahil si Boy Tutok Baril na ex-police ay binigyan niya ng pabor sa press conference. Kaya siya na-relieve. Ngayon, ang PhilJAP sa highway, sabi niya, Sir, wala naman kami doon sa highway, kundi sa across the road, malaki yung highway, malawak, ay parang Commonwealth and EDSA yung lawak ng PhilJAP sa highway. Ito'y napakalaking pagsisinungaling. Kasi wala po sa kalahati ng Commonwealth Highway ang laki. Ng Commonwealth Highway, napakalaki, hindi po aabot sa kalahati nito ang size ng PhilJAP Highway ng Davao na nasa harap ng Kingdom of Jesus Christ Compound Cathedral na kapag ginawa nila ng kanilang checkpoint hanggang ngayon, ang tawag sa checkpoint nila ay choke point na kasi nagkakabuhol-buhol. Ang kanyang ginagawa, piniperwisyo niyang publiko. Dapat talagang palayasin siya dito sa Davao. Kaya ang number 10 ay mapupunta kay Ginoong Jason sa doon sa balibag ng kasinungalingan ni Torre na sabi niya, Sir Jay, ang problema ng QOGC ay dahil sila rin ay may gawa kung bakit nangyayari ngayon ang ganitong masalimuot na kalagayan nila. Sinisipan niya ang mga binibiktima at nilalapastangan nila na Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, magulo ang Davao 1981 kasi naging laboratorio ng NPA. Hanggang sa nag-alsamasa, nagkaroon ng nakasaka. In other words, nagsama-sama ang civilian at ang pulis. At ito ay matagal na proseso bago nagkaroon ng respeto ang taong bayan sa pulis. Hanggang sa nagkaroon ng programa na kahit anong gawain sa community, tumutulong ang pulis, pati pagtatayo ng waiting shed, pagsisemento ng basketball court. Alam mo, isa yan sa pinagbawal ni Torre. Ngayon. Oo, simulan mo po siya. Huwag na kayong tutulong dyan sa mga community. Ang tawag dyan, Oo. Police Community Relations. Wala na. Bawal na sa kanya yan. Oo. Yes. Kausap ko yung mga pulis eh. Kasi sabi nila, Sir, hindi na kami pwedeng tumulong ngayon. Kasi pinagbawal na ni General Lalo na pag dito sa area ng Kingdom of Jesus Christ. Yes. Ngayon, ako bilang pangwakas, simplihan ko na lang ito. No. Again, ulitin ko. Kami po ay mga law-abiding citizens dito. At ang anong tawag nito? Ayaw ko masabihin. Pero sabi ng tatay ko, anak, yung baboy, kahit bisan mo ng Amerikano at lagyan mo ng uniforme ng pulis, baboy pa rin yung hayop na yan. Hayop. Baboy na hayop pa. Hayop pa. Oo. Kaya, So, lagyan mo man ng estrella ang baboy at tawaging general, baboy pa rin yun. ako ayoko mga sanang pero ako lang, ulitin ko lang, hanggang ngayon, hindi ko maalaman kung paano ako makakatulog. Knowing na ilang bibig ng bata ang hindi makakakain bukas. Agree. Ilang bata ang makakatulog, magigising dahil sa na-trauma, dahil araw-araw dinadaanan yung kanilang eskwelahan sa tamayong ng mga naka-uniforme.
Yun ang ano, yun ang concern ko eh. I don't care whether Torre dies tomorrow. Ha? Or Marbil put on lipsticks tomorrow. I don't give out. Ay, bakit may ganun? Hindi, kunyari lang yun. Figure of speech lang. Bakit bukas pa? Ha? Hindi na daw. Wala nang rewind doon. So, Ang sayo is, there are more serious things that they have done now, lalo na ang sinira nyo eh, Mr. Marbil, Mr. Torre, yung antagal na binuo ng Davao City Police ng Regional Police Office 11 na para, kasi ang taas ng respeto natin sa police. Ngayon meron pang konti. Pero dito kina Marbil at saka Torre, wala na. anak ng baka kung pwede lang magmura. Ha? Sandali, pero bakit yung lipstick? Hindi ako nakamove on doon sa sinabi mo kay Marbil na lipstick. Lipstick, ibig sabihin, May alam ka na hindi namin alam? bakit ka tanong ng tanong? Kasi kami may alam eh. May alam ka. Bakit? Oh. Pag nagpa-braces ba kung magsi-60 years old ka na? Reserve for the next press conference daw yun, Banat Ba. Salamat po ng marami sa lahat ng mga nanood ngayong gabi. Tandaan po ninyo, lalong-lalo na doon sa mga nasa labas ng bansa, hindi po kami matitinag at magpapatinag sa mga pandarahas at panliligalig. Sigurado yun. Maninindigan kami. Sister Nori, sa panghuli po, pakidagdagan po please. Okay, yung You last- brought this upon yourself sa Kingdom of Jesus Christ, kung bakit naliligalig at nagigipit kayo. At pangalawa, panghuli, dapat lang daw ang mga ganitong akto ng PNP ay nararapat din sa kalagayang hinaharap ng Kingdom of Jesus Christ. That will be your rejoinder and your summary point, Sister Nori. Yung sabi niya, we brought this upon ourselves. Kasi sinabi niya, bago yung 11, no, na, is that 10? The problem that the KOGC is facing are all on their own doing, and they are paranoid. They are saying that they are just anticipating. They say that they are bordering on paranoia. They are saying that it is in anticipation of the second wave of attack, and the PNP will do what the PNP will do to them to go to their place. Yun na nga, ang binabaliktad niya lahat eh, no? Kapag nagsalita siya, baliktad. Kasi doon problema ng KOJC, kagagawan daw namin. They blatantly lie at parang wala lang sa kanila kung magsinungaling sila. Nananahimik kami, maayos yung pamumuhay namin. We're peace-loving, disciplined people, God-fearing. And then all these accusations and all these injustices happen, and then that only once, twice, that 3 times na sila ng warrant, tapos attack na nung June 10. So, kagagawan ba namin yan? Tapos they are saying that it is in anticipation of the second wave of attack. Talaga naman meron silang ginagawa. Kasi after the June 10, puro pasaring, puro mga naririnig namin na information, kumbaga SIWAR. Para mga NPA nga talaga itong mga pulis na to. Ginigipit, tinatakot kami, itong merong tear gas and everything, a-attack na naman sila. And they really did it. No, on the dawn before the Senate hearing, talagang nag-attack sila. Ibang compound na naman. Hihintay actually ang Prayer Mountain. Hinihintay kasi alam namin may attack. O see, hindi kami paranoid. Talagang inaabangan at hinihintay namin kasi gagawin niya talaga. And true, doon katama. Kasi ginawa na talaga yung second wave ng attack. Pero doon sa Ungguyan, mga inosente na mga farmers na tinutulungan din ni Pastor, binigyan sila ng doon, chance, no, na mamuhay, sinusuportahan. Anong ginawa nyo? Blatantly, kung masahol kayo nung June 10, mas masahol kayo nung August 5. Diba? Tinutukan nyo na ng baril, pinadapa nyo, hinubaran nyo, minudbud nyo pa yung mga mukha nila, ginapos nyo yung lawyer namin, hinarangan ninyo. Papunta na yung lawyer, hinarangan ninyo. Yung media, hinarangan ninyo. Ayaw nyo may mag-cover. Bakit? Kasi ina-atake nyo na pala yung isang compound namin. Tinatawag namin na Ungguyan. Siguro, mga unggoy talaga kayo. Kasi, yun yung ginawa nyo.
Di ba? Doon, marami kasing unggoy doon. Buti hindi kayo kinagat ng unggoy. Sa totoo Yes, lang. Yeah. Totoo yun. Tumayong. Kasi Tumayong sanctuary, ayaw kasi ni Pastor na patayin yung mga unggoy. Pinabayaan na talaga namin. Kaya inaalagaan na namin yung mga unggoy. Doon kayo pumunta. So, kami ba ang gumawa? Palaging kayo. At saka palagi kayo nagsisinungaling. No, binabaliktad nyo. Tapos, ito na yung 11, Tory on wearing mask by PNP personnel. Suot yan, sir, ng madaling araw yan. Hindi naman yan, kasi iba daw yung suot nila kapag umaga. Huwag ka nga magsalita pag hindi mo nakita. Pwede ba? No? Kaya yun talagang, nawalan ako ng pasensya sa Senado. Ayan, no? Tapos hindi pa yan tapat, ha? Hindi yan harap. Kasi doon daw yan sa kabila. Naku. So, ang edukasyon hindi talaga nakukuha sa paaralan. Itong mga general na to siguro nag-aral, pero hindi talaga sila edukado kung anong pinagagawa nila. At saka kung magsinungaling sila, ganun na lang. Anong maasahan natin? Yung mga dapat sumunod sa atin. Kung ganun kayong klase ng mga general, puro kayo kasinungalingan. Yun na nga. Kung may only rice, meron kayong only lies. So, yun. So sa pagpapatuloy natin kay Eric, salamat na bigyan natin diin ito kasi hindi masyado siyang bigyan ng diin doon sa Senate hearing. Balikan ko lang yung pananawagan, yung sa manifesto po ng ating mga retired general, hindi natin pwedeng ipasal, walang bahala. Yung sinabi nila na implement strategic reforms to prevent, yun na yun, abuses and maximize flood protection yun. At anong sabi ng mga general, basahin ko lang, we will not be silent. We will not be ignored. We will not accept such evident theft. Yun. We will urge all individuals, leaders, and institutions to step forward and demand justice. This is more than a call to action. It's a declaration of war against corruption. So, yan yung corruption na napakagarapal na harapan. Yun yung flood. Talagang ang nag-fact check dahil dun sa baha. Doon makikita. Araw-araw na ginagawa nila. Tapos, the fate of our country is at risk. And it's very, very true. We will not surrender our homes, lives, or dignity to the perpetrators of this tragedy. The time for empty promises is over. The time to act is now. Exactly. Tama na, sobra na. Yeah, So, very clear. Thank you, Sister Nori. As last part po ng aming paghahayag sa press conference na ito, may announcement lang po, may pagkilos bukas sa Cebu. Mamamayan, ayaw sa digmaan, Marcos alis dyan, magkasabay na kikilos, 9 a.m. to 4 p.m. Sa Cebu City po ito, at nandun na po, nagtitipon-tipon na po ang mga iba't ibang taga-Visayas to join in solidarity sa panawagan na palayasin na si Marcos sa kanyang abusadong panunungkulan at paghari-arian sa ating bayan. Sa Salamat statement po Okay. na inilabas ni Vice President Sara Duterte, malinaw po ang kanyang panawagan, hindi lamang para sa mga Muslim brothers and sisters, kundi ang kanyang panawagan, at dito magre-react po kami as a final part ng ating press conference. Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Allahu Akbar, Vice President Sara Duterte. Let's get it first from the legal side. Attorney Adam, Attorney Dina, Attorney Torion, please. Let's start with Attorney Adam. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And that is why if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention, or we need to question already this government. That is why
I agree with VP to be aware kung ano yung move ng government natin, and is it still in line with its design na maging gobyerno para sa taong bayan. Thank you, Attorney Torion. Attorney Dina, then Attorney Torion. Thank you, Attorney Adam. Thank you, Ka-Eric. I just want to ask the people. VP Sara has already said her piece. She's asking us to look out for the Filipino people. She is tired of all the corruption and inefficiencies in government. What are we going to do? How are we going to answer the call of Sara Duterte to be the best and that we deserve the best? What are we as a Filipino people going to do? I throw the question back to you. Thank you, Attorney Dina. Before kay Ma'am Lorraine, Attorney Torion, then Ma'am Lorraine. If we go back to the theory of governments, especially Republican form of governments, there is actually a social contract between the people and the government. We form the government in the sense that the government shall protect the rights of the people, and if that government fails, the people have the right to demand accountability on the government that they chose to represent them. So, Vice President Sara is simply invoking the social contract theory that all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the public officers that we put into the levers of powers of our government. So, if these persons who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we, the people, have the right to also demand that they step down from that government. Klaro, social contract theory ang iginiit ni Attorney Torion doon ang konteksto ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ma'am Lorraine, bagong Banateros. Gusto kong basahin lang yung isang parte din ng speech na napakaganda na konektado doon. Sabi niya, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. So, gusto kong isusugan yung sinabi ni Attorney Torion, yung social contract. Ano yun, sina Hobbes, si Locke, si Rousseau, kahit si Machiavelli, ganun ang sinabi, no? Meron tayong isinusurrender na mga karapatan natin kasi pinagkakatiwalaan natin ang mga may hawak ng kapangyarihan, mga nasa poder, but in exchange, dapat tapat sila sa atin. Pero anong nangyari? Kung anong sinabi ng Vice President, yun ang nangyari sa atin. Mga abusado, mga lasing sa kapangyarihan, mga magnanakaw, mga walang pakialam sa atin, talagang yuyurakan tayo, yung mga karapatan natin ay pinagtatanggal ng mga nakaupo ngayon. So, yung sinabi nung sa social contract, ang kapangyarihan ay galing sa taong bayan. Pinahihiram lang natin ito sa mga binigyan natin ng tiwala natin. Pero kapag tayo ay trinaydor nila, ang taong bayan ay dapat ding bawiin yan. Thank you, Ma'am Lorraine. Banatbay, reaksyon sa pinakahuling pahayag ng Vice Presidente. Sabi nga po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Ang sarap pong katabi ni Atty. Torion, nakakahawa yung kanyang mga article na. Medyo nakawaan ako ng konti doon. Kaya ilang po aking gustong sabihin, ang kapangyarihan po nasa atin. Exercise po natin ito. Dapat po silang sumunod sa tao at sa batas. Klaro. Boss Dada? Si Inday Sara po dating tahimik.
Ginulo na ng ginulo, ngayon nagsasalita na. And every time na nagsasalita si Inday Sara, talaga namang nababaliw yung mga taga-kamara. Nayayanig talaga ang mundo. At talagang lahat umaaray. Parang may mga sugat. Nayayanig kasi natatakot sila. Yeah. Kasi Or- yung tiwala ng makapangyarihan si Inday, kasi yung kanyang mandato, historical, at pinagkakatiwalaan siya ng taong bayan. At lagi natin sinasabi na si Inday Sara lang naman talaga yung inaantay natin. Si Inday Sara na lang naman talaga yung dating nagko-connect sa mga mamamayan at saka sa administrasyon. Because she is the legitimate successor to power by powers vested in the Constitution upon her. Kaya ngayon na lumabas sa si Inday Sara at very vocal na siya sa mga issues ng bayan natin, katulad ng sinasabi niya rito, ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. No, sa nasa delikadong sitwasyon ng Pilipinas. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. At kung saan pumunta si Inday Sara, sumunod tayo. Dahil Duterte yan eh. Brand ng Duterte yan. Kaya walang ano yan, walang pupuntahan nga na delikado para sa Pilipino. Tamang direksyon lamang. Thank you, Boss Dada. Coach Oli. Hinanakit ng bayan, yan po ang statement ni VP Sara at yan din po ang statement ng maraming manunood sa atin. Actually, yung sinasabing, we deserve the best, pagod na, yan ang madalas makita ko sa channel ko na talagang sigaw ng kanilang puso. Kaya napapanahon itong statement ni VP Sara, pero higit sa lahat ng mga sinabi ni VP Sara, yung strong statement behind it. Ready na po si VP Sara, antay-antay lang po tayo, we are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Doon na patungo ang kasaysayan. Sir Jay, sa pahayag ng Vice Presidente. Thank you, Coach Oli. Ako mapasalamaton kay ko nga nintingog na gyud siya. No? Kayo wa pa mo tingog si Sara andam ng panit sa durian hiyapak na ko kung Marcos. Ayun na. yung sa akin, panghuli na po sa naging pahayag ng Vice Presidente. Whether we like it or not, yung consensus and collective decision of the people that is acceptable at the current situation, both sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, and among other sectors, the Vice President is competent enough to take the role as President. In times, right now, lalo na, that there is an apparent failure of leadership. There is an apparent incompetence and moral bankruptcy and loss of integrity and total collapse of confidence of the people on the Marcos government. The only redeeming factor that can unify this country is the willingness and the readiness of Vice President Sara Duterte to take the lead in behalf of the people, not because of her own volition to take power. Ang pag-lead sa oposisyon ng mamamayan ay tungkuling napakadakilang dapat maiatang na sa kanyang balikat, bagamat yan ay voluntaryo dapat niyang tanggapin, subalit hindi niya pwede yan talikuran. Kasi siyang Vice Presidente. Designated survivor yung tawag sa kanya. Yun pong ibig sabihin nun. She represents the hope and aspirations of the people that there is a chance and hope of a peaceful transition of power because the Vice President embraces the role to lead the country. By that statement, nakikita natin ang kanyang kahandaan na pamunuan ang bansa should it come to the point na siya na dapat ang umpo. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kaladkarin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabago at kasaysayan ay mamamayan. Mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by a respectable, dignified leader na hindi ambisyoso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Inday Sara Duterte,
redeem the country, save and unify the people, stand with the people, and let us bring history soon for our country and our people. Yun po ang panawagan ngayon ng taong bayan. Malapit-lapit na po ang bukang liwayway upang umusad at muling babangon ng tama ang bansang pinaghaharian ngayon ng madilim na kasamaan na mga taong bumalik sa kapangyarihan not because of the country but because all by themselves. After all, the Marcos ascendancy to power was never about the people. It was only about them. It was only about their greed for wealth and power. Iyon ang babawiin natin sa kanila. At ngayon ay kukuha na natin si Sister Nori. Doc Lorraine po. Si Doc Lorraine. Okay. Kanyang panawagan. So, gusto ko sanang kausapin kasi yung mga kaibigan ko na nasa AFP, no? Mga AFP generals. Kasi sirs, nung bago kami humarap dito, narinig ko yung sinabi ng mga taga KOJC na narinig ko din yung sinabi ni Torre tsaka ni Marbil na siguradong magkakaroon ng second wave. Lulusob na naman sila dito at narinig ko sinabi ng KOJC, they will stand their ground and they are willing to die. They are willing to die. No? So, and there is no one anymore that's helping them. And I know your hearts. I know who you are. I myself am married to a soldier. So I know the nobility of a soldier very well. Very, very well. We have buried our closest friends. We have buried soldiers, no? So, and we have wept with their widows and their orphans because they country came first. So, wala na pong pupuntahan. Wala nang sumasaklolo sa KOJC. At alam namin ang puso ninyo. Si Pastor mismo ang nagturo sa mga taga KOJC ang respeto at pagmamahal sa mga sundalo. At alam na alam nyo yan. Hindi ito salita lang. So kami nagmamakaawa sa inyo. Just as when you came between the CPP, NPA, NDF, and the Filipino people nung wala pa ang NTF, LCAC, and you defended and you protected us, we are asking you to please come between us and these tormentors. So, yun lang po, sirs and ma'ams. Thank you, Ma'am Lorraine. Before kay Sister Nori, 1 minute rejoinder lang po para in behalf sa aming lahat. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. Hindi po illegal kapag ang Armed Forces of the Philippines will prevent the massacre of civilians that is about to be perpetrated by crazy leaders of an organization that has turned as a private armed group, goons ni Marcos, itong pamunuan ngayon ni Marbil at nila Torre at nila Abalos sa Philippine National Police. Huwag po ninyong antayin na dumanak ang dugo. Nakikita at nararamdaman namin ang nakakagimbal at malagim na panganib na nakabanta sa mga sibilyan sa Davao. Nananawagan kami muli kay General Bronner at sa mga disente na mga general at pamunuan, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines. General Bergante sa Eastern Mindanao Command. General Hambala, 10th Infantry Division Commander. Please prevent the bloodshed and massacre of civilians, IPs, women and children na binabantaan ngayon ni Torre at nila Marbel na lulusubin at sasaktan kay hodang magdanak ang dugo. Exercise your constitutional duty, which is the Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. You are not the Armed Forces of Marcos or any politician. You are the Armed Forces of the people. Sister Nori. Maraming salamat. Okay po. Kasi naririnig ko, I have, and it doesn't really even surprise me, na sinusubukang bayaran nitong mga politiko ang mga sundalo, no, mga generals, mga colonels, lahat yan, sinusubukan nila. And I would like to re-echo what President Duterte said, no, atin ang AFP. There are a lot of men and women out there who do not have a price tag.
And I firmly believe that. I'm not saying na hindi may kukuha diyan, but I stand firm in this belief sa ating mga kababayan na wag kayong mabahala, na magtiwala tayo. Marami akong kilala na hindi sila magpapabayad. Thank you, Ma'am Lorraine. The final call and the final message will come from Kingdom of Jesus Christ, the Executive Secretary representing the administration and leadership of KOGC, Sister Nori. Maraming salamat. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon ito. Maraming salamat sa kasama natin ngayon sa panel sa gabing ito at sa lahat po na natalakay natin at alam natin ito. Talagang pinagkaloob ng ating Ama, no, na para maipahiwatig at mapaalam sa lahat ng mga tunay na nangyayari sa ating bansa. At sa mensahe ng ating Vice Presidente, nagpapasalamat tayo at talagang nagsalita na ang ating Vice President at yung sa sinabi niya, talagang pagod na tayo at ayaw na natin na makita pa tayong maiiwanan pa. And truly, the Filipinos deserve the best. The Filipinos are the best. Not only the best, but here in the Kingdom Nation, truly our beloved pastor is teaching us not only the best, but being excellent. At bago tayo tuluyang magtapos at babasahin ko muli at i-declare muli yung prophecy, I would like to continue on the call of our military and retired generals to join the fight. We urge individuals, leaders, and institutions to work together to address this catastrophe. Together, we can reclaim our resources and create a safer future. And we do believe that we really have a bright future ahead of us. This time calls for true patriotism sa lahat ng mga kasama ko at sa lahat nagmamahal sa ating bansa. Ito ang panahon na tanungin natin anong magawa natin sa ating bansa. What can we do for our country? At kung ano yung makukuha at mananakaw natin sa ating bansa. So nagpapasalamat tayo dahil alam natin may Exhibit A naman kung anong gusto natin maging ang ating bansa. Nandyan po yung bansang kaharian. Kaya kami dito, in spite of this trials, ano man ang sitwasyon na dinadaanan namin, nananatili kaming matatag, nananatili talaga kaming naninindigan at ang aming pananampalataya ay hindi natitinag. Ang aming pananampalataya sa ating dakilang Ama nang itong lahat ay matatapos din ang anumang problema, anuman ang nangyayari na sa amin ngayon, makukuha rin namin, makakamit din nating lahat ang tunay na katuwiran para sa ating bansa. At bago tayo tuloy magtapos muli, ihahayag ko ang prophecy from Aliar. He's a kingdom prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Hontiveros. For you have oppressed and afflicted God's appointed, Apollo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. Thus it is written, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Apollo, vengeance is within the domain of your divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. At sa lahat po ng kapahayagan ng Revelations, lahat po ito ay talaga namang pong natutupad. Wala pang revelation na hindi natupad sa ministry ng ating pinakamamahal na pastor. Kaya muli, dalangin namin ang tunay na pagbabago mapapasa atin sa bansang ito, sa lahat po nagmamahal sa ating bansa. At muli, maraming salamat sa lahat po na nakiisa sa ating KOJC Presscon sa gabing ito. Pagpalain tayo ng ating dakilang Ama. Magandang araw sa inyo lahat.